mga bagay na meant to be, mayroon ding meant to end. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng mga hindi pagkakaunawaan at pagtatalo, laging tanungin ang sarili. Sulit ba ito ang ganitong pagtatalo sa malaking perspektiba na hindi habang buhay ay naririyan sila? Sana Lord, sa Radyo 5, True FM. Matagal naghintay para magkaroon ng anak itong mag-asawang si Say at si Wela. Hindi nagtagal, matapos ang matagal na paghihintay, matapos ang ilang beses na ay napagbigyan din sila ng tadhana. Excellent! Kaso, may nangyari at si Wela nga ay nakunan, gaya ng nadidig natin kanina. Labis na dinamdam yun ni Wela, pero nanatiling matatag at porsigido ang mag-asawa. At sinikap na lang muling makabuo. At mabuti na lamang, jackpot! Correct! Isang magandang balita ang bubungad kay Say at kay Wela. Sa oras po na 10:24, ituloy na po natin ating radio drama. Ito po mga kapatid, ang Bata-Bata, Paano Ka Nawala? Wala. Ano na balita? May resulta na ba yung pregnancy test mo? Say! Oh, anong resulta? Positive ba? O negative? Ano? Say! Say positive! Buntis ako! Talaga? Oo! Magkakaanak na ulit tayo! Napakasaya ko, Say! Ako rin, Wela. Sa wakas, pinagbigyan ulit tayo ng Diyos. Kailangan natin magsimba para magpasalamat sa Kanya. Wela, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Mukhang hindi okay ang itsura mo eh. Namumutla ka. Umuwi na kaya tayo? Kanina pa kasi tayo nakatayo dito kaya napapagod ka na. Tapusin na natin yung misa. Naku, matagal pa bago matapos yung misa. Patagal pa tayong tatayo dito. Sige na, mauunawaan naman siguro ng Diyos sakaling hindi natin tapusin yung misa, di ba? Say... Diyos ko, Wela, may tumutulong dugo sa hita mo. Dadalhin kita sa ospital. Dok, kamusta na po yung pinagbubuntis ng asawa ko? Huwag po kayo mag-alala at ligtas na po ang anak nyo. Pero tatapatin ko na kayo. Mahina ang kapit ng pinagbubuntis ng asawa nyo. Kaya kailangan niyang uminom ng gamot na pampakapit. Bukod sa kailangang iwasan ng asawa nyo na mapagod o ma-stress. Kung ganun, kailangang palaging nasa bahay lang ako? Tama kayo, Mrs. Paano yan? May trabaho ako. Di, mag-resign ka na sa trabaho mo. Say, kung magre-resign ako, mawawalan ako ng trabaho. Wala akong susweldohin. Paano ako makakatulong sa'yo? Wela, mas importante ang anak natin. Kailangan nating ingatan yan. Mrs., meron naman pong mga home-based jobs na available ngayon. Pwedeng mag-shift po kayo sa ganung trabaho. Kung ako po sa inyo, mamaya pag uwi nyo mag-search po kayo sa internet. Para makasurvive ang baby nyo, kailangan nyo po talaga magsakripisyo, Mrs. Ay, sige po, Doc. Say, magre-resign na ako sa trabaho para sa anak natin.
Kanina ka pa naglilinis ng bahay. Tulungan na kita dyan. Oo! Wag na! O naman, o baka mapagod ka lang eh. Alam mo, hindi ka pwede mapagod, di ba? Pero kasi, bored na ako dito. Simula nung mag-resign ako sa trabaho, wala akong ginawa kundi ang magpahinga. Love, pinag-usapan na natin to. Ginagawa mo to para sa anak natin. Umiinom naman ako ng pampakapit, di ba? Kaya hindi malalaglag ang anak natin. Hindi. Basta, mabuti na rin yung sigurado tayo, Wela. Pakiramdam ko kasi para akong magkakasakit kapag wala akong ginagawa. Huwag ka na mag-alala, love. Mamaya, sasamahan kitang manood ng DVD. May nabili na rin akong snack na makukutkot natin habang nanonood. Say, Oh, bakit mahal ko? pasensya ka na kung hindi ako makatulong sa'yo sa mga gawaing bahay. Well, wala sa akin to. Kahit na mapagod pa ako, wala akong pakialam. Basta kayong dalawa ng anak natin ang mahalaga sa buhay ko. Wala. Huwag mo muna akong halikan, hindi pa ako naliligo. Mas gusto ko nga yan eh. Natural ang amoy mo. At saka, kahit hindi ka maligo mabango ka pa rin eh. Yun na ba? Naku, magtigil ka nga. Ayokong mangasim. Sige na, maliligo na muna ako. Lumabas ka muna ng banyo, okay? Okay, fine. Basta, bilisan mo ha. Para pagkatapos mo maghaharutan ulit tayo. Ito talaga. Basta hintayin mo na lang ako sa labas, Sige, love. okay. Manda ka sa akin mamaya. Sige na, papasok na ako sa loob. Okay. Naku, ang lamig ng tubig. Tamang-tama, mainit kasi ang paligid. Aray ko! Aray! Nadulas ako! Ang sakit! Aray! Diyos ko! Diyos ko! Dinudugo ako! Say! 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 Tulungan mo ako! Say! Wela, kumusta ka na? Hindi ako okay, Say. Bakit? Anong sabi ng doktor? Yung anak natin... Nalaglag yung bata. Wala na siya. Say, wala na yung anak natin. Tama na, Wela. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Tanggapin na lang natin yung nangyari sa anak natin. 2 beses na tayong nawawalan ng anak. Alam ko. Pero wala tayong magagawa. Di bale, sa susunod, magkakanak pa naman tayo eh. Say, Nakikiusap ako, huwag ka nang umiyak. Kasi nasasaktan ako pag nakikita kitang umiiyak eh. Magiging maayos din ang lahat, mahal ko. Magiging maayos din ang lahat. Wela? Oh, bakit Say, ka na naman umiiyak? wala to. Anong wala? Wela, ano ba yun? Sabi mo sa akin bakit ka umiiyak. Ano? Umiiyak ka pa rin ba dahil sa pagkamatay ng anak natin? Naaalala ko lang ang anak natin. Kung pinahintulutan lang siya ng Diyos na mabuhay. Mahal, tumahan ka na.
Sinusubukan ko magpakatatag para sa atin, pero kapag nakikita kitang umiiyak pinanghihinaan na rin ako ng loob Sige, tatahan na ako. Susubukan kong magpakatatag. Siya nga pala, Say. Bakit hindi ka pumasok ngayon sa trabaho? Wala. Ang totoo niyan, bala ko sanang sabihin sa iyo kahapon yung masamang balita Pero dahil sa araw na yun ang libing ng anak natin, hindi ko na muna sinabi sa iyo. Ano bang masamang balita yan? Nawalan ka ba ng trabaho? Oo, Wela. Natanggal ako sa trabaho. Ano? Pero bakit? May kaguluhan na nangyari sa factory. Nadamay ako sa gulo. Pero, paano nangyari yun? Hindi ba't naka-leave ka? Oo nga Naka-leave nga ako para maalagaan ka. Yan yung katwiran ko sa boss ko. Pero, hindi pa rin niya ako pinakinggan Isinamin niya yung pangalan ko sa mga sisibakin sa trabaho. Bakit naman ganun? Bakit ngayon pa? Paano na tayo? Anong kakainin natin? Pareho tayong walang trabaho. Anong ipambabayad natin sa upa ng bahay? Bayad ng kuryente, tubig, pagkain natin. Anong gagawin natin? Relax lang, Wela, relax lang. Ako na ang bahala. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ko kasi maiwasan na mag-alala. Bakit ba kasi ngayon pa nangyari to sa atin? Para tayong pinagsakluban ng langit at lupa. Wala na tayong magagawa pa. Nangyari na Diyos ko, ano ba itong ginagawa niyo sa amin? Bakit mo kami binibigyan ng ganitong pagsubok? Wela, huwag natin sisihin pa ang Diyos. Mabuti pa, magdasal na lang tayo. Humingi na lang tayo ng tulong sa Kanya. Diyos ko, bakit? Ano bang nagawa naming kasalanan ng asawa ko sa inyo at gano'n na lamang ang pinapadanas mo na problema sa amin? Hindi ko na po kaya ito. Wela, huwag ka magsalita ng ganyan. Di ba nangako tayo sa isa't isa na walang iwanan? Huwag kang sumuko. Huwag tayong sumuko. Labanan natin to. Kaya nating lampasan ang problemang ito. May awa din sa atin ang Diyos. Baka gusto mong tulungan na kita sa pag-iimpake. Huwag na. Kaya ko na to, Wela. Makukunan na ba ako sa simpleng pag-iimpake lang ng mga damit natin? Hindi naman, hindi ba? Ito na matatapos na ako. Parang ayokong umuwi dun sa Bacolod. Oh, bakit naman? Siyempre, sanay na tayong nakatira dito sa Metro Manila. Maninibago lang ako. Huwag ka mag-alala. Hindi ka maboboard ngayon doon. Parang Maynila na rin ang Bacolod, no? Marami magagandang tanawin doon. Marami tayong mapapasyalan. At saka, marami tayong makakainang masarap doon. Di ba doon nanggaling yung chicken inasal? Oo! Basta, Wela, kapag kasama mo ko, magiging masaya ang araw mo doon. Sana sa pagbalik natin, maging maganda na ulit ang takbo ng buhay natin. Sana pagdating doon makamove on na tayo sa mga pagsubok na dumating sa buhay natin ngayon. Wela, maging positibo lang tayong dalawa. Alam kong ito ang sagot para makabangon tayo at makapagbagong buhay. Naniniwala ako na may magandang buhay na naghihintay sa atin sa pagbabalik natin sa Bacolod. Bagong kapaligiran, bagong pananaw. Self-care ang dapat gawin ni Wela. At pagdating niya sa Bacolod, ay dapat gawin niyang lahat para pasayahin ang sarili. Baka gusto mo i-meet Alex Fuentes. Ang sarili sa mga gaya ni Wela ang dapat ang kanilang prioridad. Dahil matapos ang trahedya, 2 beses na nangyari sa kanila, nagbagong buhay
itong si Say at Wela doon sa Bacolod, Alex Fuentes. Charles Lejano, kamusta ka na dyan? Andiyan ka lang sa Reliance yata. At mabuti na lang at hindi pa rin nawala ng pag-asa ang mag-asawa na isang araw ay magkakaroon din sila ng baby. Hanggang isang araw, naghihintay pala sa kanila ang napakagandang balita. Sa oras po na 10:39 mga kapatid, ituloy na po natin ang ating tampok na kwento sa araw na ito. Ng pamagat po ay hiniram po natin sa isang nobela ni Luwalhati Bautista. At nilagyan po ng konting balik. Bata-bata, paano ka nawala? O Wela, tapang-tama ang dating mo. Malapit ang maluto ni Tata yung pananghalian natin. Tara, pasok ka. Siya nga pala. Saan ka galing? Ano ko sa doktor? Doktor? Bakit? Siyempre, nagpa-check up ako. May surprise ako sa'yo. Talaga? Ano naman yon? Say, buntis ako. Ha? Talaga? Buntis ka? Sigurado ka? Siguradong sigurado. Say, nagiging tatay ka na ulit. Yes! Magiging tatay na ulit ako! Yahoo! Tama nga yung sinabi sa atin ni tatay dati, na kapag may nawala sa'yo, may darating na mas maganda. Say, sa totoo lang akala ko hindi na tayo makakabangon sa pagkawala ng anak natin 7 months ago. Pero simula nung manirahan tayo sa Bacolod, unti-unti rin tayong tinulungan ng Panginoon na makabangon. At ito na nga, mukhang bumawi talaga siya sa atin. Grabe. Saya-saya ko. Sana magpatuloy na ang blessing sa atin ng Panginoon. Siya nga pala. Ano pala yung narinig ko na sumisigaw ka sa tuwa? Bakit? Ano bang meron? Tay, masaya lang po kami ni Wela. Alam niyo po ba, magiging lolo na kayo. Ha? Talaga ba? Awela, totoo ba yun? Opo, tay. Buntis po ako. Nagpa-check up po ako kanina sa doktor. Nagtataka po kasi ako kung bakit madalas po ako mahilo at nagsusuka. At yun nga po, kinumpirma ng doktor na 6 weeks na po akong buntis. Aba, magandang balita yan. Kahit papano may ibsan na yung lungkot ninyo sa pagkawala ng una niyong anak. Oo nga po, tay. Akala ko po hindi na kami makakabangon ni Say sa pagsubok na yun sa amin. Pero heto, tinulungan po kami ng Panginoon. Mabait talaga ang Diyos. Salamat naman at may darating ulit na anghel sa buhay ninyo. Kaya Wela, gawin na natin ang lahat para pag-ingatan niya magiging anak natin, ha? Kung maaari, inuman mo ulit yan ng pampakapit para sigurado na. Ay, siya nga po pala, tay. Kanina po pala, habang wala pa si Wela, tumawag po pala sa akin yung dati kong factory na pinagtatrabahuan ko sa Maynila. Pinababalik na po nila ako sa trabaho, Ha? Talaga? Di ba tinanggal ka na nila doon? Oo nga ho. Pero napatunayan po kasi sa investigasyon ng factory na wala po akong kinalaman dun sa nangyaring kaguluhan. Kaya hiniling nila na bumalik po ko. Humingi din sila ng sorry sa akin at nangako sila na dadagdagan nila yung sweldo ko. Kesa naman po sa wala akong trabaho. Kaya ayun, tinanggap ko na po ulit. Di sige. Mabuti. Kaso, babalik ka na niyan sa Maynila. Opo. Siyempre, sasama ako sa'yo, Say. Wela, buntis ka. Alam naman natin delikado ka magbuntis. Kailangan yan merong mag-aalaga sa'yo. Kung dumito ka na lang muna, habang ikay nagbubuntis. Pero kasi, tay, Nag-aalala lang kasi ako sa'yo, anak. Dumito ka na lang.
Siguradong may titingin at mag-aalaga sa'yo rito. Sa bagay, Wela, may punto ang tatay mo. Hanggat buntis ka dumito ka muna sa Bacolod. Kailangan doblehin na natin ang pag-iingat para matuloy na yung anak natin. Mamimiss kita. Ako rin, mamimiss kita. Kaya huwag ka mag-alala. Palagi naman akong tatawag sa'yo At kada 2 linggo uuwi din ako dito, Wela. Mas litas kasi dito at ang anak natin kung dito muna kayo lalagi. Sige, Say. Payag na ako. Basta ipangako mo na palagi kang tatawag, ha? Oo, pangako. Hello? Say? Kumusta ka na, mahal? Nasaan ka na? Nandito ako sa kwarto. Eto, matutulog na sana ako kaso tumawag ka. Kanina ko pa nga hinihintay ang tawag mo. Ano na bang balita sa'yo dyan? Nasaan ka na? Nandito ako sa boarding house. Namimiss ka. Wala naman masyadong balita sa trabaho ko Ganun pa rin naman. Siya nga pala. Ano ba ang pagkain ng pinaglilihan mo sa anak natin? Ayun, pinaglilihian ko yung bayabas na bubot. Oh, di ba't sobrang maasim nun? Yun ang gusto ng anak mo Nako, excited na akong umuwi dyan. Basta, Wela, palagi ka mag-iingat dyan. Huwag na huwag ka magpapagod. Opo. Yan na lang lagi yung madalas mong ibilin sa akin. Siyempre, excited na akong maging tatay Ako rin naman. Excited na rin akong maging nanay. Basta say, naniniwala ako, magiging successful na tong pangatlong pagbubuntis ko. Wela anak, ano bang ginagawa mo dyan sa labas? Gabi na. Pumasok ka na dito. Tay, sandali lang po. Nagpapahangin lang po ako. Ang sarap po kasi ng simoy dito sa labas Kahit na. Pumasok ka na dito. Anak, maraming lamok dyan. Baka papakin ka. Sige po, papasok na po ako sa loob. Ay! Wela! Ano nangyari? Ay, nasaan ba yung daga? Ay, Diyos ko po, Wela! Dinudugo ka! Tay, ang anak ko! Teka, upo ka muna, anak. Tatawagan ko si Marina ngayon. Dadaling ka namin sa ospital. Sandali lang! Diyos ko, maawa po kayo sa anak ko. Iligtas niyo po ang anak ko. Tay, Buti anak at nagkamalay ka na. Ano na ang pakiramdam mo? Tay, ang anak ko, kumusta na po siya? Nakunan po ba ako? Ha? Hindi, Wela. Ligtas ang ipinagbubuntis mo. Salamat sa Panginoon. Diyos ko po. Salamat. Ang payo lang sa akin ng doktor na tumingin sa'yo ipagpatuloy mo ang pag-inom ng gamot na pampakapit at huwag kang magpapakapagod o magpapakastress. Wela, 2 beses ka nang nawalan ng anak. Dapat ingatan mo yung pangatlo. Huwag po kayong mag-alala, Itay. Sa pagkakataon pong ito, titriplihin ko na po ang pag-iingat ko. Opo. Wela. Tay. Nandito na po ako. Say! Namiss kita, mahal ko. Ako rin. Halika, pumasok ka na sa loob. Tara. Oh, kumusta na kayo ng anak ko? Ito, ayos naman. Lumalakas ang pagkain ko.
Paborito ni baby yung mga prutas tulad ng bayabas na bubot at saka yung chiko. Tinawagan ako ni Marina nung isang araw eh. Munti ka na naman palang makunan. Buti na lang daw eh, maagag na agapan kaya ligtas ang anak natin. Pasensya ka na, Say, kung hindi namin sinabi sa'yo agad. Baka kasi maapektuhan lang ang trabaho mo kapag sinabi namin yun sa'yo. Wala na yun sa akin. Ang mahalaga eh, ligtas kayo ng anak natin. Pero Wela, doblin mo pa yung pag-iingat para sa anak natin ha. Hindi lang doble ang ginagawa ko, kundi triple pa. Wela, nagbabalak na ako mag-resign sa trabaho ko dun sa Maynila. Oh, bakit naman? Dito na lang ako magtatrabaho sa Bacolod para mababantayan kita. Pero mas malaki ang sweldo mo dun sa trabaho mo sa Maynila. Nakaipon na rin naman ako eh, para sa panganganak mo. Kaya pwede na ako mag-resign. Sige, Say. Ikaw ang bahala kung yan ang desisyon mo. Hindi lang doble kundi triple ang pag-iingat daw na ginagawa nitong si Sai para lamang sa pangatlong pagbubuntis niya. Muntik-muntik ka na kanina. Natakot sa daga. Pero tinuloy ni Sai ang kanyang planong pagre-resign sa trabaho para matutukan. Talagang desidido sila at pagre-resign sa trabaho ang ginawa nitong si Sai. Ito ng si Wela, talagang desidido rin. At handa silang i-adjust ang buhay at tumanggap ng mas mababang sahod kumpara doon sa kinikita niya sa Maynila. Sa pagkakataong ito, maging matagumpay kaya ang baby number 3 nila Wela at ni Sai. Alright. So, mga kapatid, ano ba payo po ninyo sa mga mag-asawang gaya po ni Wela at ni Sai? Sa mga hindi lang isa kundi ilang beses nakukunan o na uudlot ang pagbubuntis. Kasi baka may kakilala po kayo na may pinagdaanan sa ganyan at baka may insight po kayo sa mga maaring sabihin sa mga tulad po nila. Wala pong maglilipat. Sana'y nakatutok pa rin sa pagbabalik ng Sana Lord. Dito tayo sa totoo, walang kasinungalingan. Dito tayo sa totoo.